Topic po natin, mga simpleng bagay na pwede natin gawin in 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes a day lang, pero malaking tulong sa kalusugan natin at di natin alam, baka nakakahaba pa ng buhay ito. Meron tayong 15 tips na pwede mo gawin every day. Okay? Sisingit lang natin. Alam mo kasi busy tayo lahat eh. Number 1 out of 15 within 5 minutes. Siyempre, pwede maglakad-lakad, pwede mag-jogging, 'di ba? At least pwede ka mag-wall push-up o mag-jumping jack o konting squat, linis ng bahay, linis ng banyo, parang exercise na rin 'yan. At least meron kang konting exercise para gumalaw-galaw ang circulation natin. Number 2, pwede rin brisk walking. Lakad lang, papunta sa office, papunta sa trabaho, konting akyat ng hagdanan, siguro mga 1 floor, 2 floors lang. Pero at least kung mabilis ang lakad mo for 5 minutes, wag lang lagi nakaupo, ikot-ikot ka muna, 'di ba? Kahit malayo yung dinadanan mo, at least for exercise naman 'yun eh. Para pag upo mo sa silya mo, medyo hingal ka, medyo pagod ka, medyo bumilis ang heart rate mo, malaking bagay 'yon. So, quick exercise routine, brisk walking, pwede yan. Number 3, syempre, throughout the day, dapat tama yung mindset natin. Baka medyo bad mood, medyo depressed ka, malungkot ka. So, dapat merong mindfulness meditation. Pwede kang makinig ng music, pikit muna mata, relax muna, kalma lang muna para mabawasan yung stress. Within 2 to 5 minutes, maka-refocus ka, maging positive lang, mas maganda. Number 4, pag medyo bad mood ka, may tinatawag na gratitude journaling. Pwede ka sumulat ng magandang bagay para at least maging positive yung outlook mo. Ano ba blessing sa araw na to? Para at least kumalma lang yung utak natin na inis sa araw na yun. Kasi pag inis ka sa umaga, inis ka na buong araw eh. Diba? Pero pag na-refocus mo, naging masaya ka, inisip mo yung mga positive na nangyari, mas gaganda na yung outlook mo buong araw. So, within 2 to 5 minutes, maayos mo na yan. Number 5, 2 minutes lang, uminom ng maraming tubig, diba? Paggising sa umaga, 1, 2 basong tubig, o baka mamaya tanghali na, ang tagal-tagal na, hindi ka pa uminom ng tubig, hindi mo pa naaabot yung 8 to 10 glasses of fluid or water in a day, habulin mo. Okay? Hydration just takes 2 minutes, maganda sa katawan, digestion, pag-ihi, sa kidneys, buong katawan, napakaganda ng tubig. Number 6, within 5 minutes, pwede ka mag-snack, di ba? Kung nagugutom ka, pwede mag-snack ng prutas o gulay, di ba? Pwedeng orange, banana, mansanas, diba? Or pag healthy breakfast na kinain mo within 5 minutes. So, meron ka ng healthy breakfast break. Number 7, mabilisan lang, pwedeng skincare routine, diba? Within 3 to 5 minutes, pwede kang maglagay ng moisturizer, pwede kang maghilamos. Siyempre, pag tumatanda, mas kumukulubot, mas nagdadry yung mukha natin, na kumukulubot kung saan-saan parte ng katawan. Actually, after these 15 tips, magbibigay rin ako ng senyales, ng 10 senyales na nagkakaedad tayo at ano magagawa natin. Kaya binigay ko muna tong healthy tips. So, number 7 is skincare routine. Huwag kakalimutan. Number 8, pwedeng deep breathing exercise. Within 2 to 5 minutes, para siyang meditation, hinga lang ng malalim, relax lang, para lang pabagalin yung heart rate. Kung feeling mo, lakas ng kabog ng puso ko. O feeling mo, tumataas yung blood pressure ko, nainis ako, na high blood ako eh, nagalit ako sa coworker ko eh. So, para bumaba ang blood pressure, para bumaba yung heart rate, deep breathing exercise. Hinga ng malalim, sa ilong gagamitin, mga 5 to 6 seconds, pigil ng 4 seconds, pag exhale, mabagal, kung kaya 7 to 8 seconds. Pag pinabagal mo hininga, babagal din dapat. Tapos yung isip mo dapat relaxing lang ang mga iniisip mo. Mas kalma. Minsan, pwede mo muna itigas yung kamay mo. Kaya no, gawin mo nga fist, kamao, tapos i-relax mo siya.
Medyo tigas, tapos i-relax mo siya. Okay? Para kumalma lang. Number 9, posture check. Okay? Ano bang posture check? 1 minute lang to. Oh, tama ba posture ko? Nakakuba ata ako eh. So, dapat diretso sa likod, diretso yung katawan. Kasi pag mali ang posture, pwedeng humina yung muscle sa tiyan, pwedeng magka-varicose vein, galaw-galaw. Sabi nga nung doktor ko sa varicose veins, galaw-galaw lang. Keep moving. Galaw-galaw para hindi pumanaw, gumanda yung circulation sa paa. So, posture check na tama yung leeg natin at yung likod natin. At pwede rin mag-stretch konti within 2 to 3 minutes. Number 10, 5 minutes lang to. Pwedeng tumingin kayo sa labas. Kung may mga puno, may mga halaman, may magandang scenery, pwede ring paaraw konti. Mga 5 minutes lang, morning sun, afternoon sun. Pwedeng paaraw, makinig lang, tingnan lang yung ganda ng nature, lalo na kung nasa probinsya kayo. Kung wala kayong magandang scenery, sabi nga, kumuha na lang ng isang photograph or painting or tumingin na lang sa magandang picture, pwede na rin yan. So, number 11, connect with a loved one. Pwede ka tumawag sa anak, magulang, kapatid, close friend, 5 minutes. Imbis na mag-scroll ng mga reels nang wala namang kabagay-bagay, nililibang lang yung utak. At least meron kang social connection. Nakipag-connect ka sa ibang kaibigan, makipag-chat, 3 to 5 minutes, meron kang emotional connection, emotional well-being. Number 12, pwedeng manood o makinig sa educational content para at least gumana yung utak natin. Maraming self-help books, maraming podcast, yung tinuturuan ka paano maging mas maayos, maging maganda yung outlook sa buhay, maging matagumpay. So, learning para gumana yung utak and personal growth. Number 13, bago matulog, dapat digital detox. Diba? Stop muna sa puro social media, stretch break, lakad-lakad, pahinga na to bago matulog. Diba? Number 14, pwede mo enjoy ang hobby mo. Kung ano man yung kinakalikot mo, kinukut-kut mo, mga baka laruan o games. 5 minutes, 10 minutes, relax lang. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, okay lang yon. And number 15, syempre, within 2 to 5 minutes, pwede magdasal at bilangin natin yung mga blessings natin for the day. So, nakita nyo to, 15 simple tips lang Within 5 to 10 minutes, basta araw-araw mo ginagawa, sinusunod-sunod mo, malaki siyang tulong. Okay? Pero syempre, tuturo ko rin sa inyo, ano yung mga senyales na nagkakaedad tayo. Pinakita ko muna yung pangontra kung paano gagawin. Tignan natin 10 signs na pwede nagkakaedad na tayo at anong gagawin natin. Number 1, mas pagod na tayo pag nagkakaedad. Hindi natin napapansin yan. Edad 30, 50, 60, parang mas pagod, mas antok, mas maiksi na yung time na kaya natin magtrabaho. Kaya nga tinuro ko sa inyo lahat, diba? Relaxation, hydration, healthy foods, avoid stress at exercise. Yung simpleng paraan para malabanan tong pagiging pagod. Number 2, mas makakalimutin. Kasi sinabi ko nga, kailangan mag-exercise pag ganahin yung utak Ano ang normal aging? Normal aging, minsan nakakalimutan mo anong araw na. Kung Wednesday, Saturday, o Monday, pwede lang yon. Minsan nakakalimutan mo yung words, yung salita, yung pangalan ng tao. Minsan nami-misplace mo yung cellphone mo, yung gamit mo, di mo alam. Normal aging yon. Ano naman yung Alzheimer's disease na ulyanin? Hindi na niya alam anong taon. Ibang usapan na yun. Hindi na niya alam anong year. Hindi na siya kaya makipag-usap sa ibang tao. Parang mali na. Hindi na makakonect sa tao. Lagi nang nakakalimot at lagi na nami-misplace. Minsan, naninisi pa ng ibang tao, sasabihin, ninakaw mo, pero hindi naman. Yun po, sign na ng Alzheimer's disease or pagkaulyanin.
Number 3, magugulat kayo, sign of aging din, acid reflux. Mas tumatanda, mas hindi na ganun kaganda panunaw natin, mas mahirap na matunaw yung pagkain, kaya mas nag-acid, mas matagal sa tiyan, mas naiimpatyo na, mas lumuluwag na itong valvula dito. Itong lower esophageal sphincter, mas lumalabas yung pagkain. Kaya pag sa gabi, more heartburn, masakit lalamunan, maasim, dyspepsia, sore throat, at hirap na lumunok ko. Diba? Very common yan, kaya dapat inom ng tubig para madulas. Tapos yung mas malalambot na pagkain, mas maganda. Number 4, syempre, nagkakaedad. Ayan, no? Pag 20 years old, sexy, payat. Pag 40, 50, 60, lalaki ang bilbil, liliit ang muscle, hindi na masara yung pants. Kaya kasi sinabi ko sa inyo, posture check. Diba? Kahit 5 minutes lang, exercise, stretch pa rin. Yan yung mga pangontra natin dito sa signs of aging. Insomnia. Mas tumatanda, mas hindi makatulog. Bakit? Maraming sakit sa katawan, maraming sakit na iniisip, maraming pinoproblema, mental health problem, maraming gamot iniinom. Tsaka pa nagkakaedad, pag gumising ka na madaling araw, hindi na makatulog. Hirap na. Hindi katulad ng mga teenager, tulog talaga. Kaya sinabi ko sa inyo, di ba, yung mga social media break, relax lang, isipin lang magagandang bagay para makontra tong insomnia. Pag nagkakaedad, unti-unti, mula age 30, 50, 60, low sex drive. Sa lalaki at sa babae. Okay? So, dahil sa menopause, nagbabago yung hormones, nagbabago yung katawan, maraming stress, mas masakit na likod, mas mahirap na. Yung back pain pala, kasama yun sa aging. Usually, back pain is edad 30 to 40 nag-i-start. Kasama yung back pain at joint pain. Neck pain, mga bata ngayon, 20s to 30s, neck pain. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, spondylosis, kakagamit ng cellphone, lagi na forward head, kaya lagi yung sumasakit dito. Kaya ang quick fix nga, 2 daliri, pupush mo ganito. Kaya nga posture check eh. Maganda yung posture check eh. Kasi pag nang ganito talagang makukuba na tayo. Hindi natin mapapansin makukuba na tayo. Joint pain, kasi nga mas tumataba, mas humihina. Pagdating ng 50, 60 years old, talagang lumuluwag dito sa may leeg, nakakaproblema. Sumisikip yung muscle, masakit ang paa, masakit ang likod, masakit ang shoulder, mahirap na maghilom. Pag na-injure ka, minsan 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan, ayaw pag gumaling. Diba? Kaya nga dapat mas mag-iingat. Dapat naka-rubber shoe, stable pa nagkakaedad. Living with osteoarthritis, halos lahat magkaka-arthritis, edad 45 pataas. Eye problem, syempre mas malabo ang mata, mas tumatanda, mas mabilis masilaw, mas mabilis na mabangga kasi hindi na natin makita yung distance, pati pandinig mahina. Mas may high blood, mas may diabetes, mas nasisira yung mata. At dahil dito, hihina ang balance. Okay? Kasi kailangan natin yung mata for balance eh. So, mas hihina ang mata. Yung tenga natin, kailangan din natin para hindi mahilo, mag-vertigo. Okay? Mahina rin yung tenga. Mas nahihilo, mahina balance. Mas maliit ang muscle pa nagkakaedad. Mas bumibigat kaya tuloy-tuloy na delikado. Pwedeng mahulog. Fall. Yan, no? Falling is not part of normal aging. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Yung biglang bagsak. Kaya yung bahay po ninyo, ayusin nyo na maging very safe. Sa gabi, bumili na ako ng ilaw eh. Meron kaming ilaw na sinasaksak sa saksakan lang. May konting ilaw sa gabi kasi nga mas malabo na yung mata eh. Pag bata ka, kahit walang ilaw, okay lang. Mag-tumbling ka, okay. Kaya lang, pag may edad ka na, pag walang ilaw, pag tayo mo sa madaling araw, iihi ka, yan din. Sign of aging, ihi ng ihi. Eh, mas off-balance ka, baka bumagsak. Very common yan. Bumagsak, mahilo, tumaas yung BP, bumaba yung blood pressure, delikado. Oras na maaksidente na, baldado na, baka bedridden na. Diba? Baka ma-wheelchair na dahil lang nahulog. Number 10, syempre,
nag-iiba yung balat, mas kumakapal, maraming linya dito, sa mata, sa forehead, sa leeg. Common yan. Kaya nga tinuro ko sa inyo, di ba, moisturizer, ingat. Tsaka sa buhok na nababawasan, nalalagas. Bawat ligo, mas marami na nalalagas. Kaya nga pwede bawasan ng ligo. Pwede rin yun. Okay? So, stay active, eat healthy, keep learning para gumana yung utak at yung mga check-up at yung mga videos natin para makaiwas sa sakit. Yung simpleng 10 minutes a day, pwedeng humaba ang buhay. Salamat.